Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. May bisita ako rito, taga Angeles, Pampanga pa. San Fernando. San Fernando, Potambengi. Oy, mga kapatid, yung mga nakaraang pangyayari, siguro naman napansin nyo yung yung na-aksidente sa Marcos Highway. Yung apat na bata. Honda. 'Di ba, na-aksidente. Kasi yung mga bata na yun, wala silang anxiety. Wala sila hindi sila kinakabahan. Pero, pero sa totoo lang mga kapatid, meron tinatawag ng yung anxiety sa pagmamaneho. Yung driving anxiety. Meron nga po yung yung nag-away kayo ng asawa mo, tapos nag-drive ka, iniwan mo sa bahay. Nag-iisip ka yung may problema ka, di ba? Opo. Ano mga experience mo, sir, na nung paghawak mo ng manibela ninenervyos ka o ano? Meron ba? Minsan sir, pagka nag-away, pwedeng wala ka sa focus. Oo. Mabilis ka mag-drive. Oo. Pwedeng minsan naman kinakabahan ka, gano'n. Kinakabahan. Mm. Oo, lalo pa kung halimbawa, umalis ka sa bahay mo, tapos may sakit yung anak mo, kailangan mo magtrabaho, di ba? So ngayon, magdadrive ka, minsan ako, nangyari sa akin, lumalampas ako doon sa pupuntahan ko. Nangyari na rin ba sa'yo yun? Yes sir, kasi nga nawawala ka sa focus eh. Nawala ka sa focus. Yun yung marami rin na aksidente. Oo, yun. Di ba? Kasi wala ka sa focus, nagdadrive Pati yung ka, calculation mo na kukulangan na, gano'n. nakukulangan ka na. Tapos tulad ngayon, nasa talyer kayo, pauwi pa kayo ng Pampanga. Pampanga, siyempre magpapagawa kayo sa amin. Mamaya, pagsakay mo sa sasakyan mo, nandun na naman din yung anxiety na, baka maluwag yung gulong. Uy, baka di ba? Ngayon, pinapalitan namin ng bushing Di ba? Opo. Pinapalitan namin ng bushing yung upper arm mo kasi sira na. Pero sir, nakita mo kung ano nagkokos ng sira. Opo. Di ba? Ano nagkokos ng sira? Yung sa sobrang pagka-piit ng torsion niya. Oo, sobra. Wala na talaga sa tamang geometry yung suspension ni sir. So ngayon, dahil sa mali ang geometry, hindi ko naman makokorek. Ngayon, dahil kailangan may mga prosesong gagawin, kakabahan ka na naman. Kasi nalaman mo ngayon Na yung possible na pwedeng mangyari. pwedeng mangyari. Oo. Di ba? So yung mga sakay lang, okay lang. Si tatay, sakay lang. Pero si tatay, mahaba na rin na experience nito. E di siyempre, kung hindi nagdadrive si tatay, ano ngayon ang mararamdaman nyo kapag yung sasakyan nyo ganyan? Sana mas maayos na lalo. Mas maayos lalo. O paano natin nga ayusin yan? Di ba? So marami pong ganyan na nagiging problema sa pagdadrive mga kapatid. Kasi nga, yung sasakyan natin, dapat talagang mini-maintain natin. Ngayon, kung babalikan natin yung mga kabataan na na-aksidente, meron pa kasi silang inilabas na video na ang bibilis ng mga batang to. Sabi nung isa, uy, baka lumusot ang preno mo, ganito, ganyan. Wala silang anxiety, wala silang takot na uwi sa aksidente. Ngayon mga kapatid, paano kung halimbawa luma na ang sasakyan mo, tapos minsan may naamoy-amoy ka pang mga amoy ng gasolina o crudo, anxiety na naman yun. Kaya kung hindi mo papansinin, mauuwi naman sa aksidente. Ngayon, kaya ako po sinasabi to sa inyo mga kapatid, ano lang naman to meron kasing, di ba, may bago ngayon, electric vehicle. EV, electric vehicle. Isa po sa kinakatakot ngayon ng mga tao, unang-una, gawa daw China. Anxiety yun. Gawang China, sumasabog, nasusunog. Yan ang unang gawa nila. Tapos, ang isa pang anxiety, pag daw nalubog sa baka daw makuryente sila. Anxiety na naman yun. Habang nagdadrive ka, paano kung iniisip mo masusunog? Anong nasa isip mo, kuya? Halimbawa, bumili ka ng electric vehicle, biglang umulan ng napakalakas. Mawawala ka na naman sa focus nun. Siyempre, iniisip mo, yung sasakyan mo, baka anong mangyari. Baka masunog. Lalo na sa inyo, sa San Fernando, doon pa lang dyan sa San Simon, may lumulubog dyan. Pagka malakas ang sa NLEX. Pag lumubog, sabi nung iba, sumasabog. Diba, nag-charge lang sila ng EV nila. Diba? Sumabog daw. Maraming nagkakaroon ng anxiety. Di ba? Halimbawa, pupunta daw sa Pampanga,
ang gamit niyang electric vehicle ay kaya lang tumakbo ng 120 kilometers. Mabibitin. Ang tawag naman doon, natatakot siya, ang tawag naman doon ay range anxiety. Kasi baka daw yung range nung kaya niyang takbuhin, hindi umabot sa Angeles o kaya sa San Fernando dahil dito pa lang daw sa Manila, matatraffic na siya. So, yun naman yung range anxiety. Isang factor pa dun siya pag humihina na yung life ng battery. Oo. Diba? May ano yan, lifespan eh. Yung Kasi mga life, lithium yan eh. yun naman po, yung lifespan naman, sabi nga nung mga manufacturers, parang yung lifespan ng battery halos sa singhaba na nung lifespan din nung sasakyan mo. Yun ang sabi nila. Yun nga po ang yun nga ang inaano natin kasi dito sa YouTube, yung mga interviews diyan, sasabihin ni Toyota ganito, sasabihin ni Tesla, sasabihin ni China, yung mga si BYD, 15 years ang lifespan. Sinong magre-regulate noon? 'Di ba? Sino ang magsasabing tama ka? 15 years yan kasi bago pa lang eh. 'Di ba? Bago pa lang eh. Kaya yun, anxiety na naman yun. Ang tao, sa halip na gustong bilhin yan, kung makakatipid ako ng malaki, ba't di ko bibilin yan? Ang problema, kung masusunog naman, kung maaaksidente naman ako, kung hindi ako makakarating doon sa pupuntahan ko. Di ba? O ngayon, sa range anxiety, may naman yan. Kung ang kotse mong electric vehicle ay yung maliliit lang, yan nakakapagkarga ka doon lang sa wall mo, sa Meralco, sa bahay. Di syempre, kung halimbawa, papunta ka ng Pampanga, medyo paubos, makikita mo naman, meron namang meter yun eh. Kung halimbawa, 50% ka na, nandiyan ka pa lang sa Pulilan, kalahati yun. Di ba? Di huminto ka doon sa Shell gasoline station doon. Di ba? Hinto ka sa gasoline station doon, magsaksa ka. Pwede naman pumapayag naman yung mga gasoline station lalong-lalo na pag electric vehicle. So magsaksa ka, sabi nila mga 30 minutes, makakaipon ka na ulit ng another 20% o 70% ka na, makakauwi ka na sa Pampanga. Pero kasi pagka naman po diretso, matipid ang battery. Kasi meron nga siyang yung braking system, regenerative braking system. Halimbawa, tumatakbo ka ng 80, bitawan mo yung accelerator, kakarga naman yung mo, yung baterya mo. Kasi pag binitawan mo yung accelerator, hindi gagana yung motor, reverse naman siya, magbibigay naman siya ng voltahe doon sa baterya mo. Kasi nag-a-act naman siya as generator. Kaya matitipid mo yun, magkakaroon ka rin ng karga. Di ba? Yung iba ho kasi, hindi nila naiintindihan yun. Kaya nagkakaroon sila ng anxiety. Pero syempre, iba yung nasusunog. Ngayon, kung nasusunog, wala pa naman tayong nabalitaan na Toyota hybrid na nasunog. Wala pa tayong nabalitaan dito na BYD na nasunog. Kasi BYD, China po yun eh. Diba? Dito naman sa Pilipinas, halos wala pa. Kaya siguro, kung bibili kayo ng electric vehicle, ang piliin nila yung hindi pa nababalitang nasusunog. Ikaw ba kuya, kung sakali, anong electric vehicle ang mo? Toyota po. Toyota. Ang Toyotang electric vehicle, meron silang Lexus. Yung bago ngayon, Cross, di ba? Hybrid data yan. Hybrid yun, oo. Tapos yung pure EV nila, meron silang Mirai. Ngayon, kaya naman natin sinasabi na mag-electric vehicle, kasi nga, doon sa batas, yung Electric Vehicle Industry Development Act, yung EBIDA, batas na po kasi yun. 11697. Batas yun sa Pilipinas na kailangan nyo na mangyari. Ngayon, kung puro anxiety ang mangyayari sa atin, hindi ka talaga bibili ng... Wala nang tatangkilik. Oo, walang tatangkilik at walang susunod dun sa batas pagdating ng panahon. Ngayon kuya, kung meron kang 2.5 million pesos at gusto mong bumili ng sasakyan, ano bibilin mo? Electric o hybrid? Or bibili ka pa ulit nitong mga internal combustion engine? Mas gusto ko na yung luma, sir, kasi dekada na yan, subok na. Oo. Paano kung sabihin ng gobyerno bawal na yan by 2030? Or by 2035 hindi mo na magagamit ang sasakyan mo? Binili mo bago. O ano ngayon ang gagawin mo? Kasi may batas na. Sa Electric Vehicle Industry Development Act 2035, aalisin na, babawasan na yung mga internal combustion engine. Pero batas yun. Hindi natin alam
Kung yun ay hindi matutuloy, hindi natin alam. Pero batas po kasi yun. Pasado na yun. O anong gagawin mo, kuya? Siguro po, doon na ako sa hybrid nun. Di ba? Oo. Kasi, kumbaga, yung ginagawa nila, parang yung tao, pinupush na doon din mapunta sa plano nila. Na gawing EV lahat ng sasakyan, ganun. Hindi kasi kuya, yung Evida kasi, sumama lang naman tayo doon sa mga bansa na kasama nitong climate change. European Commission, kasama na rin yung environmental protection na by 2050 lahat sa buong mundo, lahat ng sumama dyan sa Paris Agreement, wala nang mga gumagamit ng di-crudo at di-gasolina. Yung diesel saka gasoline, wala na yan. Ako, 55 na ako ngayon, hindi ko naabutin yun. 2050. Ikaw, bata ka pa. Opo. Aabutin mo yun. Ilang taon na tong crosswind mo? Ano na yun, sir? 20. Mm. 20 years. So ito ba, kung sakaling magkaroon ng mga kit dito para ma-convert, i-convert mo ba to? Na maging electric? Hanggat siguro hindi pa na-implement yung fully electric. Hindi mo i-convert? Hindi ko i-convert. Ang mangyayari kasi, ang gagawin nila, tulad sa California, dahil nga gusto nilang ma-implement yung full electric, ang ginawa nila, hinigpitan nila yung emission. Ito, pag hinigpitan ng emission, bagsak ka na dahil wala itong catalytic converter. Wala ka ring diesel particulate filter. Paano kung bumagsak ka? Hindi na yan makakatakbo. Higpitan ng gobyerno Wala, no choice na naman. Susunod naman dun sa ano nila. Kaya nga ang tanong ko sa iyo kanina, kung meron 2.5 million ka, anong bibilin mo? Yung pwede kang bumagsak sa emission? Or yung masusunog naman yung electric vehicle mo? Parang hirap talaga. Bandang uli, mahirapan pa yung taong mag-decide yan. Hindi kahit, diba? Kahit naman ako marami akong vlogs tungkol sa electric vehicle. Hindi ko nga lang din masustain kasi busy tayo dito sa shop. Paano gagawin mo? Di ba? Pagka hindi ka sumunod, pagdating ng panahon, wala ka naman sasakyan. Pero kung susunod ka naman ngayon, siguro ako ang maipapayo ko, bumili ka ng magandang klase. Mahal naman. Kasi nasa 2 million yung BYD na China pa yun. Siguro, pagdating na lang ng panahon, bahala na. Bahala na si Batman, Pero yun nga mga kapatid, talagang magulo. Sa buong mundo magulo pagdating dito sa electric vehicle. Kaya pag tingin mo sa YouTube, hindi mo na alam alin ba yung totoo. Merong hydrogen na fuel na sasakyan, meron namang gawa ang mga China, puro battery lahat. Pero hindi po totoo yung free energy, wala pong free energy. Hindi po totoo yun. Talagang lahat yan ay gagamitan mo pa rin ng external energy, gagamitan mo pa rin yan ng solar para lang maging free. Or yun nga, may fuel ka, may battery ka, may gasoline ka, may diesel ka. Ganon, hindi free yun. Kumbaga may gastos ka pa din. May gastos ka pa din. So, paano gagawin natin? Nandyan na yan, papunta tayo riyan. Kahit naman i-maintain mo tong mga sasakyan na to na nandito ngayon sa shop. Ayan. Tignan nyo po, ang daming sasakyan dito sa shop. Kahit na ipag-maintain natin yan, kung yan naman ang sumisira ng kalikasan natin, tandaan nyo po, global warming, climate change, sa Pampanga, lubog nga tayo dyan Di ba? Dahil doon sa, yung sa Pandaba, yung swamp ba yun? Lubog ang biro nyo, dati hindi naman lumulubog. Dati ang Pampanga River, bumababa yan. Pero ngayon hindi na. Lubog na nga ang Masantol. Yun po mga kapatid, yan nga yung climate change. Natutunaw na yung mga yelo doon sa polar region ng ating mundo. Sa sobrang init. Ang isa sa nagkokos ng global warming, itong mga makina natin. Ayan. At yung dami ng pollution, kuya, yung carbon dioxide. Opo. Yung hybrid, nagbubuga din ng carbon dioxide yun. Kasi gumagamit ng gasolina yun. Kaya ang isa, sa talagang napili nila na pinakamabilis, pinakamadali na i-adapt, yung electric vehicle na battery operated. Kaso meron na naman silang banat doon. Mahirap daw imina ang lithium. Paano gagawin natin? Kakaunti lang daw. Kakaunti. Hindi may problema na naman. Tapos yung pag-process daw nung battery na yun, nagpo-pollute din.
Kasi lahat yan may tinatawag na carbon footprints. May tinatawag na, lahat naman ng bagay may carbon footprints. Pero siyempre, yung pag-process ng lithium, yung lupa, siyempre inuhugasan mo yan. Napakarami yan eh. Buti sana kung yung lithium lang na battery para sa cellphone natin. Ito kasi sa isang sasakyan, napakadaming batteries to, napakadaming lithium. Pero meron namang lumalabas ngayon, may sodium na rin. At siyempre, by the time na mag-evolve itong technology na to, marami pa pong lalabas na mga bagong teknolohiya. Kaya lang, ang isa sa talaga na pinakamabilis na pwedeng i-adapt, yung battery na operated. Kasi yung hydrogen, paano tayo magkakaroon ng mga hydrogen fuel station dito sa atin? Mas mahirap i-maintain yung hydrogen. Kaya nga, hindi siya yung invention ni Dingle, Daniel Dingle, saka ni Elias, hindi ma-aproban ng gobyerno kasi ayaw naman nilang ipapatent. Kasi pag pinapatent po yung invention mo, ipapakita mo lahat dun eh. Paano mo yan sinimulan? Anong mga ginawa mo laboratory dyan? Ano yung mga ginamit mo dyan? Papakita mo. Kasi kailangan bago ka ipatent na ikaw yung original na nag-invento nun, kailangan wala kang kaparis. Paano kung meron na pala ako napapatent na ganun at ipinakita ngayon ni Daniel Dingle na meron din siya? Hindi pwede, hindi siya ma-approve. Kaso ayaw naman nilang ipapatent. Kasi daw baka daw magamitin daw sa iba, baka daw ganito, yun yung mga nila, pati yung kay Sir Elias, kay Mang Elias. Ano kaya mangyari pag di mo pinapatent yung invention mo? Wala. Hanggang sa maisip na lang ng iba yung idea mo rin. At hindi mo maipapakita sa buong mundo. Di ba? Hindi kasi siya magiging regulated. Tingnan niyo po, bumili kayo ng soft drinks. Di ba? May nakalagay doon, Reg Pill Pot. Soft drinks sa bote. Di ba? Ito mo, Reg Pill Pot. Di ba? Hindi pwedeng Registered Philippine Patent. Kailangan patented. Kaya nga merong dalawang brand ng beer nag-away dyan eh. Doon sa bote. Kasi nagkagayahan sila ng bote. Patented yun. Di po ba? Importante po ang patent. Kaya dapat yung mga invention nila dapat patented. Range anxiety, yung nasusunog, ngayon uuwi kayo, siyempre mag-iingat. Diba? Dapat nagpe-pray muna bago humawak ng manibela. At hanggat maaari pag mainit ang ulo mo, pag meron kang iniisip, meron kang dinadala, huwag ka muna humawak ng manibela. Relax ka muna kasi kuya, bigyan mo sila ng konting payo. Ayan. Sige. Dahil sabi mo nag-away kayo ng misis mo eh. Hindi man kami nag-away. Sabi mo Sample lang yung kanina. ano, dati ka mo nag-away kayo ng misis mo eh. Hindi, sample lang yun, sir. Ano bang pinag-awayan niyo nun? Wala. Ayaw niya sabihin. Ayun ako, meron pala. Sino ba yun? Ayun, yung kapatid mo ba yung kuya? Pinsan. Ayaw sabihin ko ano pinag-awayan eh. Mga kapatid, isang mabilis na vlog lang pero alam ko napaka-importante po sa atin ito. Sana po nakatulong kami sa inyo. Itong mga Kapampangan na kabalin ko. Ayan, mga kabalin natin from San Fernando, Pampanga. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Paalam mo na po. Ayun, si tatay nasa likod. Ayan.